Kahit tag-init na, hindi naman daw halos dama ang dating pagdumog ng mga turista sa mga beach ng Zambales. Sumaaray rin ang mga bangkero ng island hopping tours dahil wala na nga halos bisita ang konting kita nila. Napupunta pa sa mahal na petrolyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Kilala ang bayan ng Pundakit bilang island hopping capital ng Zambales. Maraming bangkero kumikita kapag may turista. Pero ang buhay na buhay noong mga dalampasigan na dinudumog ng mga bisita, naging tahimik na mula nang tumaas ang presyo ng petrolyo. Sabi nga namin, mahal na araw, dadagsa. Pero parang mula po nung nagmahal po yung diesel at saka gasolina po nagbago po yung lahat. Parang kumunti po yung tao. Kaya ang sunod-sunod niyang biyahe noon, naging matamlay na. 10 biyahe po, ma'am. Ngayon po, ma'am, wala. Minsan 2, kalimitan na yung 3. Pag wala na pong turista, nangingisda na lang din po kami. Iba-iba raw ang kinikita niya depende sa isla at sakay. Itong pang-4 hanggang 5 taong bangka na nasakyan ko, nasa 1,500 ang presyuhan. Kapag malapit naman ng mga isla tulad ng Capones, Camara at Anawangin Cove, nasa 250 kada tao para sa 10-15 packs na bangka. Hindi raw yan nagbago kahit pa tumaas ang petrolyo, kaya halos wala na rin siyang nauuwing kita. Halos papunta na po lahat sa diesel at sa gasolina. Nasa 100 na po ang diesel. Halos na lang po yun, nasa 2 biyahe pong mawawala o 3 ganun. Kung papunta sa Camara po na po yan, back and forth na po ng 6 liters. Kahit naman magastos na ang biyahe pa Zambales, may mga turistang pinipili pa ring mag-island hopping tour para raw makatulong sa mga bangkero. Pang pa-unwind, galing stress sa trabaho, siyempre vacation, itong talagang tinatawag na vacation. Tapos pinag-ipunan na namin. Tulong na rin sa mga nagbabangka, apektado tayo talaga. Kaya yun, yung gas, ang bilis ng pagtas ng gas, sobra. Para naman kay Dennis, ang tanging magagawa niya ay magpatuloy para sa kanilang pamilya. Kaya din naman po namin, kumbaga, matingga o matambay. Kailangan po ng mga bata ko yan sa mga mag-aaral po. Siyempre, kailangan, ikaw yung padre di pamilya po, kailangan kumayod. Kami lang din naman naghahanap buhay. Nasusubok man ngayon, umaasa pa rin ang mga mangingisdang tulad ni Dennis na babalik muli ang mga masisiglang isla at turismo ng Zambales. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang lagay ng mga boat tour sa Zambales kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, kamusta ba ang dami ng bisita ngayon sa Zambales nung kamakailan? Naroon ka, no? Oo. Yes, Pops. Kasi, Pops, syempre kapag Holy Week talaga, isa sa Zambales ang binibisita talaga ng mga tao, no? Pero nung pumunta kami ron, Pops, sa daanan pa lang talaga, halos wala kaming kasabay, actually, Pops, na mga sasakyan, no? So, hindi kami na traffic. And yung time na nag-stop kami, kapag stoplight, no? And pagdating naman sa mismong pangpang, Pops, yung mga sa bandang sunset na, actually, kakaunti lang talaga yung mga tao. Yes, Pops. Okay. Anong ginagawa ni na Dennis para makahikayat ng mga turista? Yes, Pops. Meron sila actually talagang location kung saan doon talaga nakadestin yung mga bangka. Doon malapit sa cove. Ayan, Pops. So, kung makikita natin, kasi dyan talaga mismo malapit o marami yung mga resort. Pero, Pops, maliban dyan sa mga accredited na resorts kung saan nga si Dennis yung pinag-stayan namin, talaga nag-aalok sila, Dennis, na mga turista na kung gusto nila mag-island hopping. Katulad na lamang ini-interview ko to si Dennis, meron nagtanong na turista kung magkano raw ba. At namamahalat ba? Namamahalat. Actually, yun nga, Pops, namamahalan. So, may mga turista na mag-go naman kinabukasan, pero merong turista na after nila marinig kung gaano nga kamahal, nag-e-ekis. Gaano ba kalaki ang iminahal? Dumoble ba ang charge nila? Well, Pops, actually, wala pang pagtaas mismo sa fare talaga nitong mga island hopping tours, no? Pero yung mga turista, syempre, namamahalan na kasi yung nagtataas naman yung pamasahe din, Pops, syempre, yung mga pamasahe, bilihin. pang gasolina o pang yes, diesel Pops, nila. saka yung nga yung mismong resort, pinag-stayan nila. Okay, sabi nila Dennis, nangingisda muna sila kapag walang mga boat tours. Kumikita pa ba sila ito? Kamusta yung iba pang mga mangingisda sa lugar?
Well, yes, Pops, ko kumikita naman kahit papaano sila Dennis, pati yung mga kaibigan niya mangingisda, pero sabi niya, syempre, 5 yung anak niya, so hindi talaga sapat dahil usually, Pops, talaga mga 200 to 300 lang nagalaro yung mga kinikita niya, and talagang focus talaga si Dennis, Pops, sa pag-island hopping tour. Ito Mga talaga turista, yes, Pops, may nagsasana ng turista. napakabuhay. Ngayon Yes. summer kasi, di ba? Yes, Pops. Okay, ano ang hiling nila sa gitna ng mahal na presyo ng langis? Well, yes, Pops, syempre yung talagang fuel subsidy, sana raw talaga mabigyan na yung mga kapwa natin mangingisda para syempre magkaroon din ng tulong pati cash assistance sa kanila sa araw-araw nga na pangkabuhayan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.